For lesson 3 naman, finding the end term of the sequence tayo. This time, pabaliktad naman yung makeup natin. Given yung certain equation, given yung certain terms, yung 5 terms, and then mag-generate daw tayo ng equation. Medyo mahirap to ng konti, so dun sa klase ko natin, ginawa na lang natin siya ng paraan, di ba? Para somehow, makakapagsagot pa rin kayo. So here are the pointers on how to find the general term of the sequence. So number 1, you have to study each term of the sequence and find the pattern. Ito yung mga usual question para madali nyo siyang ma-generate. So is it a multiple of a term? Letter B naman, is it a multiple or of the square or cube of the term? Diba nag-generate tayo, nagbigay tayo ng example dun. Sinabi natin multiple of a term, yung certain number, divisible siya by a given term. Like for example, yung numbers na 10, 20, 30, 40, 50. Diba? These are all multiples of 10. Yung 10, 20, 30, 40, ma-generate mo siya, diba, by continuously adding 10 to the preceding term. Sinabi naman natin, is it a multiple of a square or cube of a term? Diba, pinakita ko sa klase natin how to generate yung first first 10 perfect square numbers natin. Ginagawa natin, we simply multiply yung bawat base natin by itself. Diba pinakita ko doon yung 1 squared, 2 squared, 3 squared, 4 squared, 5 squared, 6 squared, 7 squared, 8 squared, 9 squared, 20 squared. Di ba lumabas doon, naging 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, and then we have 100. Pinakita ko naman sa cube kasi medyo mahirap siya i-imagine. Yung cube kahit yung first 5 cube lang ng, perfect cube lang ng sequence, di ba? You have 1 raised to 3, 2 raised to 3, 3 raised to 3, 4 raised to 3, and then we have 5 raised to 3. Yung naging resulting value natin, naging 1, naging 8, di ba? Naging 1, naging 8, naging 27, naging 81, tapos we have 125. Di ba nakita rin natin or na-observe nyo rin in generating yung perfect square number natin, may resemblance siya sa solution na to para ma-determine mo yung mga susunod. Diba? Meron siyang konting resemblance to determine the next perfect square number of the given term. Next natin, number 2, examine the sequence, it is increasing or decreasing. Normally, yung mga given terms natin, increasing kasi ang usual value natin ng n is sa situation natin, based sa mga binigay kong example, normally ang binibigay ko, n equals 1 to 5. Kasi sometimes or most of the time, n din yung nagde-dictate kung nag-increase ba siya or nagde-decrease yung value ng n. Siyempre kung ano yung ni-replace mo, yun yung magde-dictate dun sa situation. Naka-arrange siya by increasing order din. So, more likely, yung mas-generate natin na sequence is increasing instead na decreasing. So, itong nandito sa screen natin, yung A, B, and C natin, lahat ng situation to about increasing. So, try natin siyang i-determine by increasing. By the way, yung letter C, hindi na pala masyadong makita. No? So, isusulat ko na lang yung part N or yung part na hindi masyadong makikita. Nakalagay lang naman dito for A, B, and C. Lahat naman siya more on increasing lang eh. Nagkakatal lang siya ng konti depending kung how much yung naging increase nila dun sa given situation. Yung letter A increases gradually. Yung letter B increases moderately. And then yung letter C increases rapidly. So nag-start tayo sa pinakamabagal, sa sakto lang. And then yung pinakamabilis ng changes. Diba nagbigay pa nga tayo ng example niyan. Ang ginawa ni Sir dyan para mapakita siya kung gradually, moderately, and rapidly, lahat ng value ng n, sinet natin siya as 1 to 5. Hindi na natin totally tinapos kasi naipapakita naman na natin, di ba, for every situation, nag-i-increase siya or nag-i-increase siya dun sa mga given terms natin. Like for example, itong A. Kinuha ni Sir yan, di ba, yung n plus 3. Kinuha ko yung n plus 3 tapos na-replace ko yung value ng n as n equals 1 to 5, di ba? N equals 1 to 5. So, pag-generate natin yung mga terms, yung A sub 1 yan, 1 plus 3. Diba? 1 plus 3 is 4. Ito yung una. Yung second term natin, pag generate ko siya as n equals 2, we have 2 plus 3, magiging 5. Kaya kapag consider natin yung procedure, after 4, 5, magiging 6 yung sunod. Tapos magiging 7, tapos magiging 8. So kaya siya increases gradually, di ba kung mapapansin niya, paunti-unti lang yung natagdag niya. Kasi more likely, yung operation kasi na ginagamit natin dyan, addition and subtraction lang. Pag addition and subtraction, medyo minimal lang yung changes ng term.
Saka nakadepende rin siya with the value of our n. Nakadepende siya with n equals 1 to 5. Yung letter B naman, increases moderately. Think about the multiples of the term, plus or minus a constant. Dito, plus or minus pa rin yung ginamit natin. But this time, meron tayong principle or idea about multiple. Gumamit na tayo ng operation ng multiplication. Ayan na, gumamit na tayo ng idea or principle about multiplication. So, try natin i-replace to. Ganun pa rin yung make-up or procedure. Gagawin natin, n equals to 1 to 5 pa rin. And then this time, ibang example naman ibibigay natin. Bibigay natin ito, medyo maganda to. Itong 3n minus 1. So, we have 3n minus 1. So, yung una natin, syempre, we have a sub 1 or n equals 1, sorry. So, 3 times 1 is 3 minus 1. So, we have 2. Ito yung first term mo. So, next natin, n equals 2 to get a sub 2. So, 3 times 2 is, ilan yun? 6 minus 1. So, we have 5. Next natin, pag third term naman, 3 times 3 minus 1. So, we have 9 minus 1. We have 8. Yung pangatlo, ang apat naman, we have 3 times 4. So, 12 minus 1. We have 11. With operation, subtraction, or addition, gumamit na rin tayo ng multiplication. Naputol yung presentation natin. I don't know kung saan last natapos yung part na yan. Actually, yung gusto ko lang naman sabihin, especially dun sa number 2, pinapakita lang naman yung amount of increase natin for every term or every term of the sequence. Dun sa A, di ba, napakita ko kanina, for n plus 3, nag-increase lang tayo ng 1 for n equals 1 to 5, di ba? And then, yung letter B naman, nag-increase tayo ng 3 doon, di ba? Doon sa part ng 3n minus 1. So, hindi lang siya plus 1 lang.
For letter C, pag powers naman, napakita ni sir sa inyo doon na ang nangyayari, nag-a-add tayo ng 3 doon sa una, nag-add tayo ng 5, nag-add tayo ng 7, nag-add tayo ng 9. Pag nakita nyo itong, just in case na mapanood nyo or umabot na kayo dito sa part na to, pasensya na lang ng konti kasi naputol yung connection ko since I am using my personal data yung connection ko para ma-establish itong ano natin live eh. Kasi ito lang din naman yung time or opportunity ko to form live streaming regarding sa topic na to eh. Sayang din kasi yung time since mamaya pa naman yung event eh. Next natin, number 3. So if the sequence consists of fractions, examine how the denominator and the numerator changes for each term. Kinorek ko na to, 'di ba? Pinanggit ko na sa klase ko that hindi siya a raised to n. But instead, we have a sub n. Kasi 'di ba pinag-uusapan natin 'di ba sequence. Yung value ng n, it will tell us yung position ng given term in the sequence, yung subscript, 'di ba? So ito siya. We have n plus 1 over n squared. Itong 5 na to, ma-generate natin siya by replacing ang value ng n natin as n equals 1 to 5. Hindi ko na ipapakita lahat to Gagawin natin, replace natin siya by n equals 1 to 5. Makita natin kahit yung isa lang. Tapos yung second term up to the fifth term, kayo na yung mag-generate niyan. So, mangyari dyan, we have a sub 1 equals n plus 1, magiging 1 plus 1 since n is equal to 1. Yung n squared natin, we have 1 raised to 2 or 1 squared. After this, simplify, add nyo yung 1 and 1 to make it 2. Yung 1 squared, 1 times 1 yun, so to make it 1. Itong 2 over 1, possible pa siyang i-simplify. So, i-simplify nyo. Yan siya. So, ilagay nyo dyan. You have 2, 3/4, 4 over 9, 5 over 16, and then we have 6 over 25. So, ito na. Dito na tayo sa A. For A, ang kinorek ko dito last time, ito yata, no? Tinanggal ko tong 1. And then 3, 5, 7, 9. Tapos ginawa ko tong 11. Ganda kasi example, gawin na natin 5 eh. Kasi total naman, normally, ang given natin dito 5 terms eh. Kasi ito 11. So for number 1, write the expression in the general form or rule of the expression. So to find the general form or the rule of the specific sequence, we should look for apparent pattern. Yan siya. For this sequence, you can observe that the difference between the successive terms is 2. So in general, you can use trial and error. Ito yung method natin. Ito yung reason, grade 10, kung bakit diniscuss ko siya sa klase. Hindi na ako masyadong nag-effort to explain this kasi nga, alam na natin na mahirap yung method na trial and error eh. So ginawa na lang natin siya or in-apply ko na lang yung context we're in kung paano tayo nagsasagot, di ba? Especially pa nag-exam kayo. Ang ginamit kong example dito, instead of 3, 5, 7, 9, 11, ang pinakita ni sir sa inyo dyan, yung terms na ganito. Ginawa natin yung 2, 4, 6, 8, tapos we have 10. Ito yung una kong pinakita, di ba, na example. And then after that, pinahulaan ko sa inyo kung paano siya ma-generate itong part na to. Let's say 2, 4, 6, 8, and then 10. Then nag-provide tayo, let's say, ng choices. Diba, halimbawa sa A, nilagay ko doon, we have A sub n equals 2n. Yung B natin, we have A sub n equals n over 2. Pag na-reach nyo na yung level, grade 10, we're in, kaya nyo na mag-generate ng own pattern nyo or let's say ng formula, kaya naman siya. Pero ngayon kasi sa level natin, since nag-start pa lang tayo with our discussions, medyo mahirap makapag-devise or makapag-form ng own formula. Medyo hindi pa yan kaya ng ilan sa inyo. Next natin, then tayo sa part ng C. Another example natin, let's say we have n equals n plus 2. And then let's say yung letter D natin, we have a sub n equals n minus 2. Ginawa natin, di ba, para mahanap yung sagot na yan, sinet natin yung value ng n pa rin with n equals 1 to 5. Okay na, di ba, sinet natin siya as n equals 1 to 5 and then, i-substitute yung value ng n equals 1 to 5.
dito sa mga choices natin. And then dapat, after substituting those values, yung ma-generate natin terms ito. Kailangan yung first term natin should be 2, yung second term natin should be 4, yung 6 dapat a sub 3 yan, yung 8 dapat a sub 4 to, and then itong 10 dapat a sub 5 yan. Diba yun yung naging aim natin dyan? So, try natin. So, pakita na lang ako ng isang mali tapos isang tama. Kasi sa klase naman natin, pakita ko na lahat ng mali dun eh. Tapos, diba, generate naman natin din yung tamang answer natin doon sa situation niya. So, try natin pili lang ako kahit isa. Siguro ang pipiliin ni sir dito yung letter A saka yung letter C. So, doon tayo sa letter C na lang. So, we have A sub n equals n plus 1. So, we have A sub n equals n plus 2 pala, sorry. We have n plus 2. Una natin na solution, substitute yung value ng n as n equals 1. Bago ka makarating sa dulo kasi hindi mo naman minsan kailangan lahat eh. Diba? Pag nagkamali naman na dun sa unang term, no need na mag-proceed with the next terms, diba? Kasi hindi mo naman na rin siya mag-generate. Eh. We have n equals 1. So yung a sub n magiging a sub 1. Yung n plus 1 natin magiging 1 plus 2. So 1 plus 2 is 3. So it means dito sa sequence pala na to, yung first term natin in the given sequence is 3. Eh di ba hindi naman 3 yung first term natin. So it means itong letter C is incorrect. Mali na to. So no need mo nang i-proceed siya with n equals 2, n equals 3, up to n equals 5 kasi it will not give you the correct answer. Doon tayo sa A. Yung A naman natin, di ba, we have A sub n equals 2n. Diba? We have n equals 1 yung una. N equals 1. So we have a sub 1 equals 2 times 1. So when you multiply 2 by 1, yung resulting value is 2. Yung iba kasi sa atin, matutuwa na yan. Na-generate na yung una. Kala nila correct na. So if I were you, magpo-proceed pa ako dun sa ibang value ng n to make sure or to ensure na tama yung magiging sagot natin. Kasi may mga situations grade 10 wherein tumama siya sa first term, tumama siya let's say sa second term, pero yung ibang terms hindi na tumama. Most of the time, kahit ma-testing natin siguro kahit mga 3 siguro para safe na lang. Kasi although dun sa examples natin before, hindi naman tayo naka-encounter ng problem na hanggang n equals 3, pero just in case lang. Para at least maging cautious tayo kasi baka sabihin nyo yun yung tinuro ko sa inyo eh. So we have n equals 2. So we have n a sub 2 equals 2 times n. So we have 2 times 2. So 2 times 2 natin is 4. So lumabas na yung second term. So napalabas natin yung second term, di ba? Yung second term natin sa example na to is 4. So 4. So correct tayo dun with n equals 2. Try natin yung n equals 3 tapos yung 4 and 5. I-set na lang natin yung idea natin kung especially kung tatama yun. We have n equals 3. So for n equals 3, we have a sub 3. A sub 3 yan equals 2 times 3. So 2 times 3 is what? 2 times 3 is 6. So lalabas din siya. I think pag ginawa natin siya for n equals 4, n equals 5, yung resulting value natin will be 8 and 10 din. And din yung lalabas. So it will be 8 and 10. Next natin. Diyan pala sa presentation, natatakpan yung number natin. Dito kasi kakaiba yung arrangement dito. Lagay na lang natin para observe natin kung ano yung gusto sabihin dyan. Dito kasi sa slide natin, nakalagay dyan yung term, tapos yung exact value ng given term. So, erase ko lang. Then, itabi na lang natin siya dun sa equation na ginawa natin, given na ginawa natin kanina, para ma-compare din natin. Kasi ito dapat kasi magiging solution nyo eh. Hindi yung solution natin na ganito, itong binubura ko. Hindi naman talaga dapat yan. Kaso, wala tayong choice ngayon but to use the following choices since very shallow pa yung idea natin about this concept or principle. Ito talaga yung original given natin kung tutusin eh. Marami pa tayong diniscuss pero ito talaga yung original. So we have 3, 5, 7, 9 tapos ginawa ko pa to, di ba, plus 11. Yung una yung nasa taas, ang naging answer natin dyan is a sub n equals to 2n or 2 times n.
Di ba yun yung naging sagot natin? Sabi dito, in general daw, you can use trial and error method. Kaso kasi normally, hindi nyo naman maiisip yun eh. Di ba? Hindi naman maiisip yun ng normal student. So, pwede nating establish yung relationship ng una natin ginawa, yung preliminary example natin na 2, 4, 6, 8, and 10. Pwede nating examine yung mga given term by term. Bawa, pwede nyo tignan yung first term nito with the first term of this. Yung second term nito with second term of this. Yung third term, sa third term din dito. Fourth term, saka fourth term lang din dyan. Fifth term, tas fifth term lang din. So, copyin natin we have a sub n equals, kung notice nyo, for each terms, ang naging rule lang natin is parang nag-add lang tayo ng 1, di ba? Dito yung una, 2, nung nag-add tayo ng 1, naging 3. Itong 4 na nag-add tayo ng 1, naging 5. Yung 6 na nag-add tayo ng 1, naging 7. Yung 8 na nag-add tayo ng 1, naging 9. Yung 10 na nag-add tayo ng 1, naging 11. So, naging 2n plus 1 siya. Diba? Naging 2n plus 1 yung answer natin in this situation. Kasi nga, yan yung normal solution or means para ma-generate dyan. Kaso nung nasa klase tayo, hindi ko siya ganyan ginawa, di ba? Pilitan tayo mag-generate or mag-form na lang ng mga choices, and then from the following choices, doon nyo kukunin yung sagot. Di ba? Let's say, yung A natin, halimbawa, ginawa ko siyang n plus 2. N plus 2. Kaya ako pinili yung n plus 2 kasi pag sinubstitute nyo n by 1, lalabas doon yung 3. Iisipin nyo, yung n plus 2 na yung sagot. Whereas, di ba sabi ko nga, hindi lang dapat tayo makontento na n equals 1 lang. Try mo rin siya with n equals 2 or kahit hanggang n equals 3 man lang. Tapos naglagay ako ng mga panggulo pa, di ba? Wow, a sub n equals n minus 2. Then, let's say a sub n equals 2n plus 1. And then, let's say we have a sub n equals 2n minus 1. Diba yun yung ano natin? Naging ilan sa mga common choices natin in answering these problems. Dun sa ibang part, hindi ko na ipapakita to kasi ganun din naman yung ginawa natin dun eh. Diba? Nag-provide na lang si sir ng solution. Then, after providing those solutions, i-substitute tayo ng value ng n hanggang n equals 1 to 5. Okay na, naging n equals 1 to 5 lang din naman siya. So, sa number 2, ito yung sequence. Saan ba ito nag-start? Dito. We have 1, negative 2, positive 4, negative 8, and we have positive 16. Siguro itong part na to, itry ko siyang sagutan kasi ito yung hinang ko ng konti dun sa ilan eh. Nung nagpagawa ko, nung diniscuss ko to, kasi medyo kinonfuse ko yung konti yung ilan sa inyo dyan eh. Yung number 3 siguro, hindi na natin ito ipoproceed total laman. Nabanggit ko naman na rin kung ano yung procedure ko or means ko paano ko siya sinasagutan. Dito na lang tayo sa 3. Ay, number 2. Diba yung number 2, ginawa ko siyang somehow trailing kasi gusto ko lang naman ipakita dyan yung situation we're in na merong importance or implication pag merong grouping symbol. Nabawa yung number 2. Ito yung nga naging choices natin. Let's say a sub n equals 2 raised to n minus 1. Ito yung una. Let's say yung B natin, we have a sub n equals open and close parenthesis natin yan. We have n minus 1. Ito yung C natin, we have a sub n is equal to negative 2 raised to n minus 1. Then yung letter D natin, we have a sub n equals negative 2 raised to n minus 1. Diba nang napakita ko itong example, somehow medyo nawindang ng konti yung ilan about dyan kung ano yung magiging sagot natin, diba? Kasi kahit ito, imagine nyo na lang may sagot na tayo dito pero nagiging confusing pa rin to for most of you kasi nga kakaiba yung given natin Gagawin natin dyan, i-replace natin yung n is as n equals 1 to 5. This time, hindi ko na ito sasagutan papakita ko na lang siya using calculator. Kita natin yung part na yan kasi medyo mahaba to pag i-type ko pa Pakita natin siya using calculator. Ang solution natin, i-replace lahat ng n by 1 muna, by 2, by 3, by 4, by 5. Doon tayo sa una.
Yung a sub n equals 2 raised to n minus 1. 2 raised to n minus 1. So, 1 minus 1 yun, no? So, 1 minus 1. So, lumabas yung first term natin. Di ba yung first term is 1? So, okay lang naman. Walang problem. Next natin, 2 minus 1. So, positive 2. Hindi na natin nakuha yung sagot. So, it means yung A is incorrect. A is incorrect. Next natin, paano pag may ganito? So, we have 1 minus 1. Kasi di ba n minus 1 to eh. Tapos grouping symbol. So, lumabas naman yung 1. So, walang problem sa first term. Kailangan yung second term natin should be negative 2. So, 2 minus 1 na to kasi second term na. So, mali din. Diba kung matatandaan nyo sa discussion natin, kinongklud ni Sir na yung A and B parehas lang. Diba kinongklud ni Sir yung A and B parehas lang. Pero yung C and D, hindi magkaparehas. Yung A with C or A with D, hindi siya parehas. Diba yun yung mga sinabi ko doon. Try natin itong number 3. You have minus 2 raised to n minus 1, so 1 minus 1. So negative 1. So mali kagad yung C, di ba? Nag-work yung A and B sa first term, pero sa second term, hindi siya naging negative 2. Kasi lumabas doon, positive 2 na, di ba? So mali rin yung letter C. Tingnan nyo, yung letter C, siya kagad yung lone example na mali talaga. So nagmamatter talaga yung grouping symbol. You have minus 2 raised to 1 minus 1. So 1 yung naging sagot, di ba? So tama yung una. Next natin yung pangalawa, negative 2. So, sa lahat ng choices natin, ito lang yung nakapag-generate ng negative 2, di ba? As our second term. So, it means ito lang talaga yung sagot. Again, it means yan lang talaga yung sagot. So, lagyan natin siya ng generalization. Yung A, lagyan natin ng generalization. Yung A sa B, parehas lang. Yan yung A and B parehas lang. Yung C sa D, yung C sa D kahit mukhang magkamukha, hindi sila magkaparehas. Again, hindi magkaparehas. Ganun din yung A saka C, hindi sila magkaparehas. Yung B with C, hindi magkaparehas yan. Or even yung D. Again, hindi siya magkakaparehas. Ito mga to. So, yung mga given terms niyan, hindi yan magkakaparehas. So, yun yung magiging natin, problem sa number 2. Number 3, hindi na necessary po proceed to. Total naman, napakita ko naman na kung paano yung gagawin. Next natin, dun tayo sa part ng lesson 4.